Rising dito sa Pilipinas ay nagbibigay ng mensahe na dapat tayong mga kababaihan ay pumalsang, lumaban sa iba't ibang anyo ng karahasan. Tayo ay sumasama sa iba pang kababaihan sa iba't ibang parte ng mundo upang ipakita natin na napakarami pa rin ng mga kaso ng karahasan. Sa paglalaban sa mga against violence. Sa nakikita namin, usually merong mga inaabusong mga housewives. Tapos may iba yung mga anak na hindi naman sana yung mga nire-rape, di ba? So para maging mulat kami sa mga ganong sitwasyon. Tapos sa division trainer na Foreign Affairs, nasa po yung mga delegates sa Department of Foreign Affairs Airport, dumating na sila. At syempre, kilalanin din po natin ang mga kalalakihan, mga tatay, mula sa Diego, ang pinag-kondena namin ang mga pang-aabuso, ang mga karahasan, laban sa mga kababaihan, sa mga kabataan, at nakatatanda. Bakit nga ba di mabubuhay ang bayan kung walang kababaihan? Ngunit kung tayo saktan parang walang hanggan. Bakit nga ba nakaguhit sa ating mukha na tayong lahat ay biktima? Nagalupintan, karahasan, pilit tayong dinadapa. Biyong papay ang babaho, tayo ang Gabriela ng ating panahon. Bangon, papay, bangon, ito na ang ating panahon. Itaas ang kamay, at tayo'y lalaban ng sabay-sabay. Bawat tinda, bawat galaw, buong kataway, sumisigaw. Bangon, babay, bangon, ito na ang ating panahon. Nagkakaintindihan po tayo at alam natin na ang pangunahing mensahe ng 1 Billion Rising ay ang paghikayat ng 1 milyong babae at mga kalalakihan na sama-sama tayong manawagan at syempre kumilos upang labanan at harapin ang iba't ibang forma ng karahasan sa kababaihan at bata. Ang number 1 dyan, yung human rights violation at ang matinding kahirapan na nararanasan ng mga mamamayan. Pagpupugay sa lahat ng kababaihan at kalalakihan na naging bahagi ng makasaysayang araw na ito. Ang pagbangon na ginagawa ngayon ng kababaihan ay marapat lamang, lalong-lalo na ang mga patakaran na pinapairal ngayon ng pamahalaan ay laging naglilingkod sa interes ng malalaking negosyo at ang higit na mabigat ay yung sa interes ng mga imperialista. Kaya ang mahalaga ngayon, ang tinig ng kababaihan ay narirehistro na sila ay apektado ng pang-ekonomiyang mga patakarang ito na lalong nagdudulot ng kawalan ng hanap buhay, kawalan ng serbisyong panlipunan, iba yung gutom, walang katiyakan sa paninirahan. Kaya marami pa po tayong kailangan gawin, kailangan pa tayong bumakon, kailangan pa tayong kumilos. Muli, pagpupugay sa lahat! Ngayong araw na ito, kasi yung mga ibang bansa, tulog pa. So unang-una tayo, nila-live stream po tayo sa buong mundo. So kitang-kita po kayo sa mamaya, pagsayaw po ulit natin. Super galingan po natin. Pero magaling na kayo talaga. At napaka-touch kami na nandito kayo ngayon. Napaka-importanting araw po ito. Parte po tayo ng isang global movement, 202 countries na
ang sinabi nga nila. So ladies and gentlemen, gusto niyo ba na isang kanta? I'm rising for every woman I love, my sisters in love. I'm rising for every woman on earth who cries herself to sleep, who thinks she's been forgotten in the darkness where she lives. Nights are not a slumber, for my sister's heart I hear. So I ask the wind to bring her a promise of a world without any fear. I am rising, we are rising in every corner of the earth. 1 million people rising, and our voice will be heard. I am rising, we are rising in every corner of the earth. 1 million people rising, and our voice will be heard. I am rising, we are rising in every corner of the earth. 1 million people rising, and our voice will be heard. 1 bilyon po tayo babangon ngayong araw na ito. Mabuhay kayong lahat! Para sa aporta sa mga kababaihan, kung ipagtanggol o kayo ipagtanggol sa mga ano niyo mga pang-aabuso, racial discrimination na nangyari sa paaralan, mga bullying, yung mga pang-aabuso, yung mga sexual harassment po. Alupina, malapit ka nang bumagsak sa klase ko. Kasi Kasi puro ka palusot. baka naman pwede natin pag-usapan, sir. Okay, madali naman akong kausap. Sige, ubad na. Wala po bang special project na lang? Agad-agad? 4 o kwarto? Holding hands na lang po. Isa po ako dahil naniniwala ako na kaming mga kababaihan ay meron din karapatan sa lahat ng mga karahasan na aming nararanasan. Isa rin po akong babae. Kung nakikita, isa rin po akong babae na may pinaglalaban. Lumalaban kami para makatulong na rin sa ibang babae na alam namin na ginagahasa or minamaltrato sa kanilang mga kapwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5. Ang mga kababaihan, hindi ba nasa mga migrants, parang inaapi sila. So, dapat hindi tayo paapi. Dapat, ang mga kababaihan ay dapat lumaban. Dapat alam natin ating mga karapatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sabayan natin! Bakit nga ba di mabubuhay ang bayan kung walang kababaihan? Ngunit kung tayo saktan parang walang hanggan. Bakit nga ba nakaguhit sa ating lahat na tayong lahat ay biktima? Nagalupitan, karahasan, pilit tayong dinadapa. Sabihang babae ang babangon, ito na. Hirap talaga ang buhay. Kailangan kumilos, maghanap buhay kahit babae at lalaki. Marami akong napapanood sa TV na hindi nila nakikita yung mga malalayong lugar na naghihirap. Wala. Kaya yun ang talaga gusto ko sana nilang gawin. Yung mga politician, dapat tinitingnan nila yung mga mahihirap na tao. Bangon!
panahon. No one can put us down, no one can hurt us now. Rise up and fight, rise up from the ground. Para sa akin, ang mahalaga dito ay maiugat talaga kung saan nagmumula ang karahasan. Hindi lang maaaring iugnay sa nangyayari sa kabahayanan, sa mga pamilya o yung domestic violence, kung hindi kailangan tignan yung pinagmumulan ng karahasan sa buong sistema at realidad ng dominasyon ng iilang makapangyarihan at mayamang bansa tulad ng Estados Unidos, ng imperialismo sa buong mundo ay pinagmumulan ng pangapi at pagsasamantala sa kababaihan, lalo na sa mga third world or mga atrasadong bansa, ngunit maging sa mga abanting bansa kung saan ang mga manggagawang kababaihan ay siya rin inaapi at pinagsasamantala.